Yung coach na makasama natin ngayon ay kumita na siya ng more than 2 million pesos dito sa Clicknomics. 6-digit club achiever na rin siya and 7-digit club achiever. And at the same time, nahit niya na rin yung 1 million pesos na Dream Lifestyle Reward. Welcome back mga Click Partners sa episode number 7 ng Wind Podcast. Pinapakilala ko sa inyo si Coach Kim Sonsa. Hello. Ay, good afternoon mga Click Partners. And ayun, napakilala naman ako. My name is Kim Sonsa. And part-time ko lang ginagawa itong Clicknomics. Pero I'm very grateful kasi pang full-time yung income na nabibigay nito. Coach, pwede mo ba i-share sa amin ano yung mga business na pinasukan mo or tsaka ano yung business na ginagawa mo ngayon bukod sa Clicknomics? Ngayon, Coach, ang business ko ngayon is car rental. So, nagpaparent kami ng mga sasakyan. Pero way back, bago itong business na to, nag-try kami ng mga food business and meron din akong construction company. Pero yung construction company and yung food business, medyo nahirapan ako. Nag-ship ako sa car rental. Tapos, syempre, gusto ko yung mas malaki pa yung income and sa sarili ko, kumbaga mag-grow pa ako sa person. Nag-start ulit ako nitong affiliate. So, nabanggit mo, Coach, marami kang may mga business ka na pinasok. And I'm sure a lot of people din, katulad mo, nagkaroon ka din ng struggle. Hindi naman syempre naging successful agad. Pwede mo bang i-share sa amin, ano yung mga struggle na pinagdaanan mo doon sa mga businesses na pinasukan mo before? Hindi naman siya sobrang bigat na struggle. Pero dahil sa personality ko kasi, halimbawa, yung sa food business, kailangan mo kasi siyang tutukan eh. Hindi siya aandar kapag wala ka doon. Halimbawa, kasi may mga tao kaming hinahawakan noon. Tapos, syempre, mag-i-inventory, check mo yun. Tapos, sa construction naman, hindi pwedeng hindi ka rin magpapakita doon, lalo na sa mga kapag ando na yung project. Kailangan tutukan mo talaga, i-monitor mo yung gawa ng mga tao, gano'n. Papasahurin mo rin yung mga tao. So, sa akin, sa personality ko, na ayoko yung masyadong lumalabas ng bahay, ayoko naiinitan, gano'n. Sabi ko, hindi ito yung business na nakikita kong pang long term para sa akin. Kaya, nag-ship ako dun sa car rental. Sa car rental business naman, hindi rin ako lalabas doon araw-araw. Sa bahay lang ako. Pag may nag-rent, tapos na, okay na. Tapos, ayun, dito naman sa affiliate marketing, hindi ka talaga lalabas. Totally ng bahay, hindi mo kailangan. No? Kailangan mo lang laptop, internet, tapos, yun, sa bahay ka lang magagawa mo yun. So, sakto talaga pag mga online business, yung mga busy, no? Sa mga mommies din. Yung mga hindi pwede lumabas palagi. At saka yung katulad mo, yung personality mo na ayaw mo Ayoko. Tamad ako lumabas eh. Ayan. So, dun sa mga business na pinasok mo, ano yung sa tingin mo mga naging lessons mo? Yung online business mo, traditional business, ano ba yung mga naging lessons mo dun? Depende kasi yun sa sa personality mo. Pero sa akin, big help na-experience ko yung mga ganong business. Example, sa traditional business. Kailangan talaga todo effort ka doon. Pero natutunan ko na hindi pala kailangan sobrang sipag mo para kumita ng pera. Kasi na-compare ko yung income ko sa traditional business saka doon sa online. Nakita ko yung pagkakaiba niya na pwede palang kumita ng mas malaki nang hindi ako lumalabas ng bahay. Ayun, depende rin. Pero kung ikaw naman yung person na gusto mo yung pinagpapawisan ka, talagang lumalabas ka, todo kayod ka, pwede sa kanila. Hindi ko naman sinasabing negative yung traditional. So, depende talaga. Pero sa akin nga kasi, tamad akong lumabas. Ayoko yung naiinitan. Tapos, medyo stress din ako nun kasi naghahawak ng mga tao. Tapos, iba-iba rin yung kasi nila, yung attitude nila, ganun. Papalit ka na naman ng tao. Mahirap din kasi magtiwala. Di ba? Kasi minsan yung pagtitiwalaan mo, kala mo, yun yung makakatulong sa'yo, hindi rin pala. So, ayun. Depende sa personality nila. Pero, I'm not against sa traditional business kasi marami rin naman mga nagiging successful sa traditional. So, based sa pagkakwento mo, Coach, marami ka mga pinasok na na business. Ano ba yung ano yung mindset mo? Bakit mahilig ka mag-build ng business? Sinusubukan mo yung iba-iba? Oo. Malaking tulong siguro yung din, yung kung saan ako namulat. Kasi both parents nagnenegosyo. So, hindi ako lumaki na yung mga parents ko nagtatrabaho. Kasi tingin ko malaking factor yung ganun eh. So, yun, namulat ako na nagnenegosyo yung family ko. Kaya maaga pa lang, namulat na din ako. And natry ko rin naman na magtrabaho. Kaya lang sa no for me. Kasi natry ko pumasok sa office, sumahod every 15 and 30. And hindi ko kasi hindi ko siya feel. Tapos, feeling ko hindi ako nag-grow as a person. Kaya, yun, simula nung nag-business ako, dami ko natutunan. Yung mga bagay na dating hindi ko ginagawa, nagagawa ko.
ayun, same yung pagvi-video, hindi naman ako, mahihain ako dati and hindi ako ganito magsalita, hindi ako ganito makipag-usap. So, ang daming na-develop na skills and I'm very grateful na nag-start ako mag-business kasi kung hindi ako nagnegosyo, hindi ko makukuha lahat ng mga ito. Yung business dati ng parents mo, yung kinamulatan mo? Food business coach. Food Ayan, business din. Meron kaming restaurant, nagkaroon kaming karinderya, then yung father ko construction. Tumutulong ka din doon? Ano yung lagi. role mo doon dati? Bantay tindahan. Okay. Taga-bantay tindahan, ayun. Tapos yung father ko lagi niya ako sinasama dun sa construction. So, yun, na-experience ko magpasahod ng tao, ganun. Okay, so kumbaga bata ka pa lang may exposure ka na kaagad sa Yes. sa business. So, ano yung dito naman napasok ka sa Clicknomics. Ano yung pinaka nakita mo na kakaiba? Bakit binigyan mo din to kasi kumbaga parang part-time mo ginagawa si Clicknomics pero pang full-time yung Income. yung income mo. Ano yung nakita mo kay Clicknomics? Bakit hinataw mo tong business na to? Kasi, way back 2018, subok ko na siya. Na nag-affiliate na ako before. Okay. And sobrang grateful ko nga nakilala ko si Coach Edward Kasi dun ko natutunan na pwede palang kumita online. Kasi nung na-discover ko itong affiliate na to, nagtatrabaho pa ako noon. Hindi naman ako full-time sa affiliate Nagtatrabaho pa ako noon. Tapos sabi ko, ano kaya yung pwedeng i-side hustle? Tapos nakita ko, pwede palang kumita. Kasi chumaching ako noon That time na nagtatrabaho pa ako noon, project engineer pa. Sabi ko, pwede pala. So, ayun nga, nagkaroon ako ng income dati. Kaya lang, meron kasi akong mindset na, ayun, nakapondo na ako. Mag-aano na ako, try ko ang ibang business. So, nag-explore ako. Ayan yung food, construction, tapos iba-ibang mga business. Tapos sabi ko, hindi talaga to para sa akin. Kaya nung nandito na ako, medyo okay naman na actually yung sa car rental. Pero sabi ko, gusto ko pa ng more. Parang may hinahanap pa ako. Sabi ko, hindi pa to sagad So yun nga, nag-start ulit ako ng affiliate and ako, naniniwala ako, basta mamuhunan ka lang dito, hindi ka takot gumastos, malaki yung babalik sa'yo. And yun yung ginawa ko, kaya na-hit ko yung mga results na meron ako ngayon. Hindi ako takot na mamuhunan, hindi ako takot mag-ads, kaya mas mabilis kong na-hit yung mga income goal ko dito. Nabanggit mo nag-affiliate marketing ka na din dati kay Coach Edward, no? Yes. Paano mo na-hit doon yung first cha-ching mo? Ano pa yon? Free traffic pa yon. Kasi Paano? hindi pa ako masyadong maalam sa mga Facebook ads noon So free traffic, ang turo sa akin nung kaibigan ko na nag-introduce sa akin nito, mag-video daw ako. Video. So, mahihiyain ako nung time na yon. Pero go, sige, dahil para daw magkaroon ng result, kailangan mag-video. So, bili ako whiteboard, pen din ako doon, shoot ako ng video. Pero ang mga bini-video ko that time is mga valuable content. Na ang target kasi namin before is mga opportunity buyers. So, yung mga networker, mga may existing business. So, ayun, video ako ng video. Tapos, doon ako nagkaroon ng results sa free traffic. Very effective siya nung time na yon kasi mag-shoot ka lang ng mga video, di mo na kailangan mamuhunan sa ads. May mga mag-e-enroll at mag-e-enroll pala sa'yo, yun. Tapos, mayroon din ako nakilala ko si Erwel. Tapos, tinuruan niya ako ng Facebook ads nung time na yon. Tapos, ayun, meron palang way na mas mabilis ang result na mamumuhunan ka lang. Pero para sa mga walang pampuhunan sa ads, okay din yung free traffic. Free traffic. Tapos yun, nung nag-Facebook ads ako, mas mabilis na nakuha ko yung mga 100K matching bonus pa by that time. So, nagsimula ka sa free traffic. Free traffic ngayon ba, dati. mare-recommend mo pa rin ba siya sa mga click partners? Lalo sa mga nagsisimula? Kung ikaw yung affiliate na hindi ka naman masyadong nagmamadali dun sa results na gusto mong makuha, pwede yung free traffic. Hindi naman ako against sa free traffic So, okay pa din siya. Pero, ang ginawa ko kasi nung time na nag-free traffic ako, talagang sobrang sipag ko mag-post. Araw-araw ako nagpo-post and araw-araw ako nagsushoot ng video. Oh. Yun. Tapos, continuous yung pag-a-add ko ng mga target market. So, ang target market natin is opportunity buyer and opportunity seeker. Opportunity buyer, ayan yung mga sanay na sa mga negosyo, yung mga networker, mga may existing business. Opportunity seeker, yan naman yung mga empleyado. Full-time Magsisimula pa ma'am, lang. yung sabi mo coach, yan. Yan yung mga naghahanap pa lang ng opportunity. So, kailangan lang, magpo-post ka araw-araw. Kailangan makita ka talaga ng mga target market mo. So, halimbawa, magpo-post ka, wala naman target market ang friend mo, FB friend mo, 10 lang, 12 lang. May mag-e-enroll. Wala mag-e-enroll doon. Meron siguro isa. Pero kailangan, habang nagpo-post ka daily ng mga valuable content, continuous din yung pag-a-add mo ng mga target market doon sa Facebook mo. Pati pag-join sa mga group, very effective. Facebook yun. group. Ano yun kumbaga parang trade-off kasi siya It's either magko-content ka free traffic, pero kakain siya ng time mo. Or kung gusto mo, mag-spend ka ng money,
mag-invest ka sa ads. So hindi mo kailangan basically mag-post every day. Oo. Kasi nga yung pera mo na yung ginagamit mo para mas lalong madaming makakita ng offer mo. So ganun siya mga click partners, no? Sabi ni Coach Kim. Hindi pwede na free traffic ka pero pang once a week ka lang nagpo-post. Tapos friend mo, 10 lang, 12. So, yun lang yung makakita nung post mo, di ba? Hindi siya mag-work ng ganun. Kailangan, marami nakakita. Kasi yun yung kaibahan ng free traffic sa sa Facebook ads. Facebook ads, unlimited. Halimbawa, mamuhunan ka ng 1,000, gusto mo makakita 500 na tao, 500 agad makakita noon. O di kaya 1,000 na tao. Sa free traffic naman, magpo-post ka. Pero kung sino lang yung mga friend mo, natural, yun lang yung makakakita. Kumbaga limited yung makakakita kapag free. Kaya sisipagan mo. Kaya hatawin mo, sipagan mo, mag-add ka. Pero ngayon kasi coach, hindi ko lang sure kung pwede pa yung dati. Kasi dati, ang dami namin na-add na friend. Oh. Pero ngayon kasi baka may na si Meta na baka mga 50 lang kung ilan yung allowed ngayon. Oo. Hindi siya masyadong kasi halata ba na na hindi mo siya friends talaga. So create sila ng content. Kagandahan lang ngayon kasi sa mga kung mag-free traffic ka, hindi na lang siya limited sa sa friends mo. Kumbaga binago kasi ni Facebook, ni Meta yung algorithm niya na ang makakita para interest-based na rin siya. Parang pang-ads na rin yung content na ang makakita nung nung post mo, kahit hindi mo sila friends, makikita pa rin na iba basta related dun sa interest nila. Pero syempre yun, limited lang. Kumbaga, lalo na kailangan aralin mo sa content that mag-viral siya. Oo. That is strategic ka. Syempre kapag ads, kahit hindi mag-viral yan, automatic kasi papakita talaga ni Dahil Facebook yan sa namuhunan ka eh. sa marami. Ayun, yun yung trade-off. Ginagawa mo din yung follow-up dati. Follow-up? Hindi coach. As in talaga, puro valuable content lang. Video, maraming mga video. Paano pag may i-upload. nag-inquire tas hindi sila nag-inquire lang? Konting follow-up lang na natapos mo na bang panoorin yung video training, ganon. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa video training, ganyan. Pero ngayon, nung nag-ads ka, do you think very important na magpo-follow up din? Lalo na coach, kasi namuhunan ka na eh. Naglabas ka na ng pera, di ba? Doon sa free traffic, syempre, di ka naman naglabas ng pera doon. So parang okay lang tapon. Pero ngayon, bawat piso mahalaga eh, di ba? Kaya hindi pwedeng walang follow-up. So mas masipag ka mag-follow up ngayon? Pero sa amin kasi sa strategy namin is meron nang naka-ready. Kumbaga na siya eh. Sequence. Naka-sequence, tapos automated na siya. The moment na mag-inquire yung customer, mag-inquire siya, automatic for 2 weeks mapapadalan siya ng mga follow-up. Na nagko-close din yung mga follow-up. So, yun, very important. Kasi kapag kunyari, nag-ads ka, tapos walang way kung, hindi ka nagpo-follow up, basically, pag nag-inquire sila, tapos hindi mo nasagot yung tanong nila, parang nasayang yung pera mo. Sayang yung pera. Nasayang. Bawat piso mahalaga, coach. Kaya kailangan talaga, i-follow up sila. Tsaka maliit lang talaga yung chance na hindi sila magtatanong tapos bibili agad sila. May mga ganon na customer, pero hindi karamihan talaga may mga sila. May question muna sila before sila mag-proceed. Or kailangan maraming beses ka nag-follow up. Ayun, kaya kung kunyari, kung nag-ads ka, tapos hindi mo ginagawa yung katulad ng ginagawa ni Coach Kim na may automated, super advanced kasi yun eh. So maganda ikaw, nagpo-follow up ka manually. Manually, pwede yun. Sisipagan mo na kasi gumastos ka na nga Gumastos ka na eh. Sa ads kasi, bawat message may cost. Yun yung tinatawag na cost per message. So halimbawa, ang cost per message mo ay 10 piso. So every time na may nagme-message sa'yo, nagbabayad ka ng 10 piso bawat tao. Ganon. So, ikaw, manghihinayang ka, magkano ba yung 10 pesos, di ba? O lalo na kung hindi masyadong maganda pa yung performance ng ads mo. Halimbawa, ang CPM mo is 20 pesos. So, di ba mas nakakahinayang? Ay, kung 10 yun, 20 times 10, ilan coach? 200. Ayun, Tama. 200 pesos. Sayang yung 200, di ba? Kaya kailangan may follow-up talaga kapag nag-ads. So, do you think malaking tulong yon na, di ba nag-ads ka, tas nagpa-follow up ka? Malaking tulong ba yun kaya mas mabilis mo na hit yung first 100K sa Clicknomics? Yes. Kasi yun eh, nag-start ako August 15 yata. August 15 ako 2025. 2025. Tapos, tinarget ko talaga na, sabi ko, hindi pwedeng within 30 days, di ko makukuha to. Talagang hinataw ko talaga eh. So, ayun, 28 days, na-hit ko agad yung first 100,000. 2
through Facebook ads din. Ayun. Hindi, kaya dapat dun sa mga hindi pa nagtatry mag-Facebook ads and gusto nyo mag-try, huwag kayong matakot na maglabas ng pera. Kasi meron at meron babalik talaga yan, no? Kapag pag namuhunan ka, huwag kayong matatakot. Kasi kung ang income goal mo is malaki, dapat willing ka rin maglabas ng malaki. Ganon siya. Pero kung ang income goal mo ay, maliit lang, ganyan, pwedeng mag-free traffic ka na lang muna kung ganon lang. Pero kung ikaw, yung kagaya ko na nagmamadali, gusto ko agad kumita, gusto agad na mabalik yung pinuhunan, Facebook ads is the key. So, yung 'di ba na-hit mo yung 100K ng mabilis? 'Di ba sabi mo kasi gusto mo ma-hit mo kaagad siya within 30 within days. within Pero 30 28 days. days na hit. Oo. Na hit. Pero bakit ganun yung mindset mo? Bakit gusto mo na mabilis siya? But may ano yung tumatakbo sa isip mo? Bakit ganun yung gusto mo mangyari? Kasi coach alam ko na yung na-try ko na nga yung free traffic before. So alam ko na yung result kapag free traffic yung gagawin ko. Alam ko rin magiging result kapag nag-ads ako. So ako medyo mainipin, ganyan. Gusto mga mabilisan. So sabi ko, ano pang dahilan? Bakit pa ako yung mag-hold back? Hindi na ako mag-hold back kasi gusto ko nga within 30 days mahit ko na siya. So ayun, namuna agad ako sa ads. Tapos nag-start ako nun 2K per day. Nakita ko okay yung result, 4K per day. Umabot pa ako 10K per 10K day. per Umabot day. pa ng 13K per day yung ad spent. Ayun, para mabilis. Okay. Kaya mabilis mo siya nakuha, no? Ayos. Quick lang, pakita ko lang sa'yo yung free training ko about Click System. Ito yung simple system na gamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila with Clicknomics. Para sa'yo to kung natry mo na dating mag-dropshipping, network marketing, online selling, affiliate marketing, or any kind of online business. Kaso lang, hindi masyadong nag-click yung business na sinubukan mo. Kasi kadalasan, ang problema ng mga entrepreneurs ay wala silang maayos na sistema. Sakto din sa'yo ito kung gusto mong mag-start ng business online, kaso lang hindi mo alam kung saan magsisimula. Kasi doon sa free training, ipapakita ko sa'yo kung paano gumagana itong click system. Paano pumili ng profitable market, paano mag-attract ng mga customers na bibili, paano ma-automate ang business para yung business mo kayang tumakbo mag-isa kahit wala ka. Paano ma-multiply yung income ng business mo at paano bibili ng paulit-ulit yung mga customer mo para tuloy-tuloy lumalaki yung income mo. Again, itong click system, ito yung ginamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila online. Marami kang matututunan dito. So kung gusto mo ng free instant access dun sa training, let me know sa comment section below or i-click mo yung link na nasa description or punta ka lang sa clicknomics.com. Register mo lang yung details mo para ma-access mo agad yung free training. Again, libre lang ito. Go ahead, get your free access now. So, yung sa yung sa, anong tawag dito? Sa 100K mo, 28 days mo lang siya na na nakuha. Hindi ka ba nagkaroon ng, kasi madalas kapag bago kang join sa isang opportunity, madalas yan, meron muna na normal na may doubt ka muna na kaya ko ba ma-hit yung 100K. Pero ikaw iba no? Parang may ka na kagad, no? Sigurado ka na kagad na ma-hit ko. It's just a matter of time. So, sa tingin mo, very important ba yung yung ganong mindset na meron kang assurance sa sarili mo na kaya mo siyang gawin? Kasi ako andun lagi yung ko, yung mind ko dun sa end goal agad. So, pag nagsaset ng goal, naka-advance ako, andun na muna ako sa finish line. Tapos saka ako aatras. Saka ako babalikan yung action steps na ginawa ko, paano to na-hit, magkano yung nilabas ko, ganun. Yun yung ginagawa ko. So, ako, sinet ko na talaga yung isip ko, within 30 days, may hit ko to. Yung 1M, sabi ko pa nga 4 months, coach 4 months. 4 months dapat Yung ma-hit ko. 1M. Na kaya lang medyo nabitin, kaya naging 5 months bago na-hit yung, yung 1M. So, kailangan pag nagsaset kayo ng goal, halimbawa, sabihin natin, gusto nyo ma-hit yung first 100,000 nyo. Sabihin natin, gusto nyo ma-hit siya ng within 30 days, kagaya ko. So, kailangan yung mindset mo at yung action mo, pang ganong level din. Hindi pwede na nangangarap ka na 100,000 in 30 days na makuha mo, pero petiks ka naman. Hindi mo naman inaaral yung follow-up na gagawin mo. Hindi mo inaaral yung ads mo, or hindi ka willing mamuhunan sa ads. So, hindi siya magme-make sense, coach At saka pag, coach, pag nagsaset ka ng goal, within a week, alam mo na kung may hit mo yung yung goal mo sa isang buwan Halimbawa ako, target ko, 'di ba, 100,000 in
30 30 days. After a week, mag-evaluate ka na agad eh. Magkano yung kinita ko dito sa first week? Kung ang kinita ko sa first week, 1,000, 2,000, alanganin na sa ano yun. Alanganin na siya sa 30 days, di ba? So, parang ganun lang siya kasimple para sa akin na within a week pa lang, malalaman mo na kung ma-achieve mo yung goal. Hindi mo kailangang hintayin yung isang buwan para malaman na may hit ko ba to o hindi. Hindi na eh. Hindi mo na kailangan 1 week lang. Malalaman mo na agad kung may hit mo o hindi. So, ayun. Importante yung action steps talaga. Kailangan consistent ka, committed ka, at gigil ka talaga dun sa goal mo. Yun. I think ang isang reason kaya mabilis mo din siya na-achieve kasi very important na meron kang belief sa sarili mo eh. Kasi mostly, 'di ba, kapag ka magsisimula sila, kaya hindi nila agad na-achieve yung goal na gusto nila. Kasi ang problem, maraming doubt sa sarili na hindi ko kaya. Kasi imagine mo kung gusto mo ma-hit yung 100K pero may doubt ka sa ads na hindi naman nag-work yung ads eh. So, syempre, iba yung hataw mo nun eh. Medyo magiging defensive ka. Titino mo, parang mahal na gastos ko. Baka i-stop ko na to. So, ganun kadalasan eh. So, yun, very important mga click partners, yung belief mo sa sarili mo na kaya mo. Dun magsisimula yun eh. Kasi kapag naniniwala ka na sa sarili mo na kaya mo, wala na makakapigil sa'yo. Tama. Pero kapag mataas yung doubt mo, kaya ko ba to o hindi? Feeling ko hindi. So parang ano yun eh, parang imagine mo meron kang magandang vehicle. Kunyari, meron kang sports car, kayang tumakbo ng 300 km per hour. Yun yung sasakyan mo. Di mabilis ka makarating sa goal mo, di ba? Kaya lang, nakaapa ka sa gas habang, nakaapa ka sa preno habang umaapa ka sa gas. Matagal ka pa rin, makakarating. Pero kapag inalis mo yung doubt mo, yung fear mo, nauna yung faith mo sa sarili mo, kay God din, mabilis mo siyang ma-achieve. I think yun yung isang main reason bakit ka nag-win din sa business kasi meron kang winning mindset. Kumbaga, sa'yo, hindi na issue kung ma-hit ko siya o hindi. Ang tanong na lang, kailan ko siya ma-hit? Oo. Tapos, mabilis mo din na-hit yung di ba? Yung 1 million pesos na DLR. Ano yung naramdaman mo nung time na na-hit mo na yung 1M? Parang di na siya bago, coach, kasi nga, kung ikaw, naniniwala ka sa sarili mo na makukuha, araw-araw, finifeel mo na yun na nakuha mo na di ba? Yung parang nagmamanifest na siya sa buhay mo. Kaya pag dumating na yung point na nangyari na, nakuha mo na, parang di na siya bago sa'yo. Kasi nga, nung mga araw na nasa proseso ka pa lang, alam mo na sa sarili mo na mahihit mo. Ganun ka-importante ko yung sinasabi mo na self-belief. Kapag naniniwala ka na talagang kaya mo. Kasi magmamanifest siya sa'yo eh. Yung parang naramdaman mo na siya. Alam mo na yung feeling na gano'n. Kaya pag na-achieve mo na yun, parang di na bago kasi na-feel mo na eh. Tinanggap mo na sa sarili mo na ma-achieve mo. Diba? Ayun, kagaya nga yun sa akin, sabi ko 4 months, pero medyo nabitin, kaya hinataw ko pa siya, kaya naging 5 months. So, kailangan talaga yung self-belief, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. And lagi mo isipin na kaya ng iba, kaya mo din. Kasi meron din akong direct na medyo, sabihin na natin medyo may edad siya. Pero na-achieve niya rin yung DLR. Kasi ang mindset niya, pag nag-uusap kami, kaya nga coach nung iba nung ibang affiliate. Bakit naman yung iba nagka-result? Bakit? Anong reason para hindi ko magawa? So, very powerful yun. Oo. Tsaka maganda yung sinabi mo yung nagmamanifest. Kasi na. important na kung naniniwala ka talaga, doubt nararamdaman mo na siya. Yes. Meron akong napakinggan na story. Parang swimmer siya. So before siya dumating doon sa parang sa Olympian, lumalaban siya sa Olympics. So before pa siya tumalon doon sa swimming pool, naramdaman niya na kaagad siya yung magiging gold medalist. So ibig sabihin nun, before pa mangyari yon, nasa kanya na. So yung hataw niya, pang gold medalist. Oo, yes, tama. Kasi di ba kunyari, ang naramdaman mo ay, di ba goal mo 100K. Pero naramdaman mo hindi mo may hit yung parang 100K. alanganin, Di yung galaw mo, pang-alanganin din, yes, di ba? Oo. Kasi magkakaroon ka ng doubt na baka masayang lang effort ko. So tuloy, hindi, kumbaga parang nagkakaroon ng difference yung sa naniniwala sila sa sarili nila tsaka hindi. Kaya nangyari doon sa swimmer na yon na Naging gold medalist. Naging gold medalist. Tsaka nung tinanong siya, kaya naalala ko siya kasi yung sinabi mo Nung tinanong siya, anong naramdaman mo nung nanalo ka? Sabi niya, familiar na yung pakaramdam. Kasi even before pa yan mangyari, nararamdaman ko na magiging gold medalist ako. So yun, katulad ng sinabi mo, na even before mo pa ma-hit yung 1 million, nararamdaman mo na, alam mo na sa sarili mo na may hit mo na siya.
Ayan. So yun, very important yun mga click partners. No? Kasi kasi kung kunyari masyado kang nag-deep dive sa technical, pero yung ano mo, yung sa sarili mo, yung belief mo hindi masyadong strong. Kunyari, I'm sure may mga days na talo ka sa ads. Oo 'Di ba? naman. Oh, kapag may days na mga talo sa ads, tas mahina yung belief mo, anong tendency? Syempre, ipopost mo na, di ba? O kaya kunyari, may mga days na pag nagkikreate ka ng content, maraming basher, maraming hindi nagba-viral yung content mo. So, isipin mo, sayang yung oras. Pero kapag ka naniniwala ka na, yung sabi mo kanina, coach, na kung naniniwala ka na kung kaya nila, kaya ko rin, wala makakapigil sa'yo. Saka coach, dagdag ko dyan yung yung vision board. Kailangan hindi ka talaga mag-vision board. So, meron ka, may vision board Yes, ka? napakarami coach, napakarami. Ano pa yan, matagal na panahon na nag-vision board na ako. So, and ako, basta't nilagay ko yan, dinrawing ko yan, pinaprint ko yan, dinikit ko yan sa wall, kung di ako papayag, di ko makukuha. Ganon. So, yun din siguro yung nakakatulong sa akin. Kaya parang nagmamanifest na siya unti-unti sa pagkatao ko. Kasi pagkagising sa umaga, nakikita ko agad eh. Nakikita ko kung saan ako lagi pumupunta. Halimbawa, sa ref, CR namin, may mga nakalagay yan eh. Yung sa Clicknomics, naglagay talaga ako ng ganun nun eh. Nilagay ko 100K, 30 days, 1 million in 4 months. Ayun, nakalagay lahat yun. So, nare-remind ka dun sa goal mo. Kaya yun. Kaya kung mga Click partners, kung hindi naman masyadong kalabisan para sa inyo ay mas maganda mag-create kayo ng vision board. Then yung vision board na yon, I suggest ipatarpaulin nyo siya. Pa-print nyo pinakamalaki kung may space sa bahay nyo. Tapos dikit nyo siya dun sa wall, sa bedroom nyo or kung saan kayo natutulog. Para pagkagising nyo, may kita nyo agad, mareremind kayo, ito yung goal na hinihit mo. 'Di ba? Tapos halimbawa, gumising ka, hindi mo pa na-hit yun, meron kang reason para magtrabaho, para i-work out yun, yung specific na goal mo. Oh, I agree dun sa sinabi ni Coach Kim, yung sa vision board. By the way, yung vision board, sabi ni Coach Kim, di ba, yan yung para ma-remind ka. Hindi siya something yung magical na pag nag-vision board ka, automatic, hit mo siya. Kaya ka mag-vision board kasi para ma-remind ka palagi na yun yung goal mo. Kasi parang yun eh, di ba pag nagda-drive ka, tapos may GPS ka. Pag may GPS ka, kahit maligaw ka, automatic makakarating ka pa rin doon sa pupuntahan mo. Kasi nga, parang nandun yung direction mo, makarating ka. Pero imaginein mo, hindi clear sa'yo. Very important ba yun, do you think, Coach Kim, na kapag hahato ka sa business, dapat clear din sa'yo yung goal na yun? Yes. And bakit? Detail per detail. Halimbawa, gusto mong kumita ng pera. Magkano yung pera na gusto mong kitain? Ilang days bago mo siya makuha. And kailangan nakalagay din doon ano yung action steps na gagawin mo para ma-achieve yung goal. Doon hindi ko lang mapakita pero yung vision board ko kapag nakita nyo, andun yung mismong picture, yung kulay, yung mismong dashboard. Halimbawa sa Clicknomics, pinrint ko yan. Ang gagawin mo lang naman dyan, screenshot mo yung dashboard mo. Tapos sabihin na natin, nakalagay lang dyan ngayon, 1,000 lang yung income mo. Di-edit mo, gawin mo 100,000, palitan mo. Tapos, halimbawa, goal mo 1 million. Yung dashboard mo ngayon, screenshot mo, tanggalin mo yung mo dyan, tanggalin mo yung existing na amount, kung magkano man yung profit mo pa lang. Tapos palitan mo, gawin mo siyang 1 million kung yun yung goal mo. O tapos, ang pinaka-satisfying kasi dun, coach, kapag na-achieve mo na. Meron kasi akong sticker na yellow, nakalagay doon is achieve, past tense. Tapos may nakalagay doon date, tapos remarks kung kailan. Ang pinaka-satisfying doon is kapag magdidikit ka na ng mga sticker doon sa mga specific goal mo na na-achieve. Ayun. Kaya hindi pwedeng magsaset ka lang na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Kailangan detail. Halimbawa sa sasakyan, hindi mo naman pwedeng sabihin gusto ko magkaroon ng sasakyan. Kailangan detail per detail. Anong sasakyan, anong kulay, anong year model, 'di ba? Ano yung niya sa loob, leather ba 'yan o fabric ba yan? So, kailangan talaga super detail. Di ba yung nag-set ka ng goal na 100,000 within 30 days, tapos 1 million within 4 months? Sa tingin mo, bakit importante na may ganon, detailed yung goal nila? Kasi after mo kasi makapag-set ng goal, sunod na papasok kasi sa isip, ewan ko sa iba, pero sa akin kasi, ang sunod na question niya na tumatakbo sa isip ko, paano? Yung action step. So, okay, ano na yung action step? So, malilista mo na ngayon yan kung ano yung mga kailangan mong gawin. Halimbawa, yung specific amount, 100,000. Magkano yung kailangan kong ilabas, ipuhunan sa Facebook ads para ma-achieve tong 100,000? So, yun kasi, susunod na yun. Kapag hindi mo
nailabas yung ganong amount, wag kang magtataka kung hindi mo may hit yung 100K. Kasi, di ba, yung kagaya ng sabi ko kanina, within a week pa lang, alam mo na kung ma-achieve mo yung goal mo hindi eh. Hindi ka naman namuhunan sa ads, pero mag-expect ka, baka malay natin, after 1 month, biglang maging 100,000 yung hindi pwedeng ganun eh. So, kailangan talaga malinaw sa'yo yung mga action steps, saka yung specific na goal mo. Ayun, so I agree with Coach Kim, no? Kaya importante na detailed yung goal mo kasi para maging detailed din yung action plan mo. Yes, yun Kasi tama. imaginein mo, goal mo maging mayaman next month pero walang amount. So hindi mo alam kung ano yung ano gagawin ko. Pero kapag goal mo kanyari, gusto mo ma-hit yung 100,000 in 30 days. So alam mo na magkano yung sales mo per day on average. And yung sinasabi ni Coach Kim, pwedeng hindi siya sa ads. Kasi kunyari, gusto mo warm, talaga masipag ka yung Oo, warm pwede audience. din. Ilan yung kakausapin ko everyday? Kung sa 10 Yes. merong isang bumibili, ilan yung kailangan kong kausapin para ma-hit ko yung yung 100,000. Doon ka kasi magkakaroon ng game plan, ng action plan. Kaya very important na na specific, no? Specific yung goal mo para alam mo kung ano yung gagawin mo, ano yung magiging action step. Kasi baliwala yung goal kapag ka walang action step kung paano mo siya, gagawin. Tapos coach, dun sa sa pag-set nila ng goal, sa akin, malaki rin na itulong sa akin na ini-imagine ko na yung pakiramdam kapag na-achieve ko yung goal na yon. Example, itong amount na to, yung gusto kong kitain. Minsan pa nga kino-compute ko na yan eh. Wala pa sa kamay ko yan Alam mo, 100,000. Ano kayang gagawin ko dito sa 100,000? Ito ibibigay ko kay ganito. Ito ibibigay ko sa ganito. Ito ilalaan ko sa savings ko, ganyan. Tapos meron din akong vision board na nakalagay, in-screenshot ko lang yung online banking ko. Pinalitan ko yung amount na yung nilagay ko dun kung magkano yung talaga yung savings na gusto kong kitain. So, malaki yung matutulong kapag nandun yung isip mo, nandun na sa end goal, dun sa finish, dun sa resulta na gusto mo makuha. Kasi mararamdaman mo, and yun yung magmo-motivate sa'yo para i-achieve talaga yung goal. Kasi ano kayo mararamdaman ng family ko kapag na-achieve ko to? Ano kayo mararamdaman ng parents ko kapag nabigyan ko sila ng ganitong amount? Ano yung mafe-feel ko kapag may ganito na ako kalaking savings sa bank? Yung parang very important yung begin with the end in mind, no? Yung mo siya. Yung, Kaya yung sabi ko, coach, paatras ako eh. Nandun na agad ako sa moment na yun, sa tapos finish line, paatras. no? Oo. So yung yung kunyari gusto mo ma-hit yung 1 million, nandun ka na kaagad, no? O, compute mo na. Kung gusto mo, compute mo na. Anong gagawin mo sa 1 million? Ano yung mararamdaman mo kapag na-achieve mo na yon? Kanino mo siya ibibigay? Ano yung mabibili mo na makakapagpasaya sa'yo? Di ba nung way back 2018 ka, coach, last na yung sa affiliate marketing. Tapos ngayon, nag-affiliate marketing ka ulit, 2025 na. Ano yung mga bago natutunan mo sa Clicknomics nung nag-affiliate marketing ka ulit? Coach, mas hindi na ako takot ngayon na maglabas ng pera. Kasi dati nga, dahil nag-start ako ng free traffic, may mindset ako na pwede naman din maglabas ng pera, pwede naman kumita ng di namumuhunan. So ngayon kasi, dahil nga sa history ko dito sa affiliate, ito yung pinakamabilis na result na nakuha ko. And ang natutunan ko, wag kang matakot na maglabas talaga ng pera. Ako kasi, sabihin na natin, yung iba, yung may ibang part na wala naman talaga akong ganong amount, pero gagawan ko siya ng paraan kasi nga, ito yung goal ko, kailangan ko siyang makuha. So, ayun, yun yung mga advice ko, click partner, kung malaki yung income goal mo, wag kang matakot na maglabas din ng malaking amount. Kasi worth it, very worth it siya pagdating sa dulo. Ano pa, coach, sa tingin mo yung mga natutunan mo sa Clicknomics nung yung Tapos hinihit mo na yung siya? video ad. Huwag kayong matakot na na gumamit ng sarili nyong video. Yes, meron na tayong mga existing na mga video ads na pwedeng gamitin, pero huwag kayong matakot na i-explore yung sarili nyo. Sarili nyong video yung gamitin nyo. Kasi sa akin, na-try ko rin kasing gumamit ng company video. Marketing Oo. materials. Oo, pero okay din yung result niya, coach Pero nag-explore ako, paano kaya kung sarili kong video gamit? Tapos nung tinry ko na yung sariling video ko yung gamitin, ang laki ng mura. Mas mura siya. Mas mura yung gastos ko. Sabi ko, okay. Okay pala na sariling video yung gamitin. Dati kasi, parang medyo nag-aalangan pa ako. Baka mabash ako, ganyan. Paano yung video ko? Baka kung ano yung sabihin ng ibang tao. Pero wala pala yun. Wala yung mga ganon na mga iniisip ko. Tapos yun, huwag kayong matakot na mag-video ads. Video nyo yung gamitin nyo. Napakadali lang naman mag-shoot ng video eh. Kung halimbawa, ikaw, tawag dito, yung hindi ka sanay ng impromptu. Di-ready mo lang yung script mo, tapos line per line mo lang siya kabisaduhin, kagaya ng ginawa ko, coach. Line per line, halimbawa, 1 sentence lang yung kakabisaduhin ko, o cut na. O next line naman yung kabisaduhin mo, shoot mo yung video, cut na, tapos pagdugtong-dugtongin mo lang. I see. Galing, no? Ano sa tingin mo, coach? Bakit importante yung sinabi mo kanina yung sa mga click partners na kapag mag-create sila ng content, pwedeng pang ads or pang free content, na importante sila yung nakikita? Ano kaya yung reason bakit siya maganda
maganda na gawin. Oo. Kasi yung mga tao, hindi naman yan basta-basta nagjo-join dahil maganda yung opportunity. Dahil nagtiwala siya dun sa tao na nagpakita ng opportunity, 'di ba? Parang bulaklak, 'di ba? Bakit ba dinudumog yun ng mga bubuyog? Kasi meron silang nakukuhang nectar. May napapakinabangan yung mga bubuyog na yun dun sa bulaklak. So, kailangan maging person of value ka. Pag person of value ka, mahalaga ka sa tao. Pag nakikita nilang problem solver ka, nakita nung tao na itong opportunity na to, itong tao na to, tutulong sa akin para ma-solve yung mga current problem ko, hindi sila mag-aatubili na mag-join sa'yo. So, napakahalaga nun. Ayun siya, lalo na ngayon, uso yung, yung AI. Hindi mo na ma-distinguish kung ano yung, kung AI o ano yung AI o hindi. Pero kapag nakita nila ikaw mismo, yung nandoon, mas tataas yung tiwala nila. Tiwala sa'yo. Kasi syempre kapag iba yung nakikita nila na tao, parang medyo medyo defensive din yung yung customer mo kasi hindi siya hindi ko kilala tong tao na to. Tama yung sinabi mo hindi sila nag-join dahil sa magandang business opportunity. Nag-join sila dahil nagtitiwala sila sa'yo. Yes. Yun yung yun yung very important. Kaya kami dito sa Clicknomics, we highly recommend. Yes, merong company marketing materials, pero we highly recommend talaga na magawa ka din ng sarili mong content, sariling video katulad nung ginawa ni Coach Kim. Kasi nga, kung gusto mo mas mabilis yung yung result mo, kailangan lumabas ka talaga sa sa comfort zone mo. Kasi pwede, syempre medyo nahihiya ka pang mag-video. Pero imaginein mo, kunyari 2024 nahiya ka mag-video. 2025 nahiya ka mag-video. 2026 na nahiya ka pa mag-video. Dapat malagpasan mo na yung problem na yon. Kasi possible na kinakabahan ka lang na baka mabash ka. Sabi nga ni Coach Kim ano lang siya, yung nasa isip mo lang siya. Nasa isip mo lang talaga yun. Possible mangyari, pero parang yun lang din yung pipigil sa'yo kung bakit hindi mo siya magagawa. Tsaka, kunyari, isipin mo, baka pangit yung video. Lahat naman na nagsimula. Ikaw ba, Coach, yung unang video mo? Nakakilabot nga ako pag napanood natatawa ako. Gusto ko nang burahin talaga pero sabi ko hindi, part ng success to kasi malaking tulong yung pagvi-video, mga click partners. Kasi dati ako, pag binabalikan ko yung mga video ko dati, sobrang nakakakilabot kasi mahiyahin, mahinhin, ganun, ang layo. Kasi yung pagvi-video, hindi lang naman siya hindi lang siya makakatulong sa'yo para kumita ng pera. Ikaw mismo sa sarili mo, madedevelop yung skills mo. And hindi lang siya dito sa business magagamit sa pakikipag-usap mo sa mga tao. Kung may ibang business ka na papasukin, mas nade-develop yung yung skills, saka yung communication skills. So saka yung confidence sa sarili, iba yung iba yung nabibigay sa iyo noon. Kaya mga click partner ngayon pa lang mag-start na kayo mag-video kasi malaki talaga matutulong noon. Ako dati, hindi ganito yung pagsasalita ko, coach Hindi mahinhin, mahiyain, ganyan, hindi ako ganito makipag-usap dati. Pero malaki yung natulong sa akin ng mga pag-video ko dati. Kaya ganito ako makipag-usap ngayon. So kasi kumbaga, 'di ba sabi ni Zig Ziglar, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. So, lahat ng naggawa ng video, nagsimula sila, pangit talaga yung video. Nakakaya nga. Pero ikaw, inano mo ba siya? Pinost mo? Oo, nakapost ko. Nakakaya. Tapos ang pangit ng quality, pangit ng camera, tapos yung background sobrang ingay. Kasi nagtatrabaho pa ako noong time na yun Engineer. So, rinig yung pokpok ng martilyo, yung lagari, rinig lahat. Nakakahiya talaga. Tapos ang pangit ng ng itsura ko. Pero wala akong pakialam noong time na yun kasi gusto kong kumita Tapos, yun nga, kung hindi ko yung experience, hindi ako mas magiging confident ngayon na mag-video. Dadaanan nyo talaga yun, mga click partners. And part yun ng success story nyo. So, ganun talaga, no? Kung nahihiya ka mag-video, tama lang yun na nahihiya ka mag-video kasi... Normal yun, normal. Tsaka kung kunyari, unang video mo, pangit. Normal lang yun na pangit talaga yung pangit talaga yung unang video mo. Tsaka yung iba din kasi yung pakiramdam kapag ka naririnig mo yung sarili mong boses sa video. Maraming mga tao napapangitan sila sa sarili nilang boses. Ikaw din ba nung nag-video ka? Napapangita ka din sa Yes. Tapos hanggang ngayon, kasi minsan pag napapanood ko yung mga video ko, sabi ko, ba't parang ang tapang nito, parang nangaaway, gano'n. Pero hindi naman talaga. Tapos yun ngayon sa mga video, minsan yung impression mo and yung yung feedback mo dun sa sariling video mo, hindi yan yung magiging feedback ng mga makakakita. Kasi halimbawa ako, nag-shoot ako ng maraming video ads. Ito lang lately kaya na-achieve ko yung 1M and yung 100. Meron ako doon na video ads na gustong-gusto ko kasi feeling ko maganda yung para sa akin. Na maayos yung mukha ko, ganyan, pati yung pagde-deliver ko para sa akin maayos. Tapos nung niran ko na itong mga video ads na to, yung video ads na pinaka-ayoko, yun pala yung pumatok. Yun yung ayoko hindi ako masyadong natutuwa doon. Kaya sabi ko, kailangan lang talagang itry. Kasi yung video ads, yung pinaka-winning video ads ko ngayon, hindi yun yung gusto ko, coach
Pero yun yung pinakamura. And yun yung tumulong sa akin para ma-achieve yung 100K and yung 1M. Oh, okay. Kasi ano ayun, tama yung sinabi mo, coach. Kumbaga, ang magde-decide talaga yung market. Yung makakakita. Yung market, Hindi ikaw. Hindi Oo. ikaw. Oo. Kumbaga, kasi imagine mo, ginudge mo yung sarili mo na, ay, wag to, pangit to. Oo. Tapos hindi mo na ginamit. Eh di, tinanggal mo yung yung pinaka-winning na na ad. So, yun, ano mo lang. Tsaka yun, I think kailangan mong pagbigyan yung sarili mo na na hindi ka pa talaga magaling sa simula nag-grow ka pa dapat hindi yung ang mindset mo na ay hindi ako magaling mag-video, hindi para sa akin to. Di sana lahat kung ganun yung analysis, di sana wala nang nagtuloy mag-video kasi kung iisipin nila na pangit yung video ko, hindi para sa akin yung pagbibideo. Yun yung kumbaga maling maling mindset yun. Kasi normal kasi talaga kapag nagsisimula ka, hindi ka talaga magaling kahit naman sa ang larangan, Wala di ba? naman nag-start na magaling. Pero kapag nagtayo ka ng construction business, hindi naman yung unang profitable ka agad, maganda ka agad lahat. Kasi kumbaga unti-unti ka nag-grow. Ayan. Meron ka pa, coach, na isip ano yung mga naging lessons mo dito sa Clicknomics? Ayun, yun coach. Yung wag kayo matakot na mamuhunan, gumaso sa Facebook ads, and yun nga, kung gusto nyong mas malaki yung matipid nyo, use your own video. Kasi para sa akin, kung halimbawa meron tayong mga company video, lahat ng mga affiliates, sabihin natin 1,000 yung affiliate, mga co-affiliates natin dito sa Clicknomics, lahat yun pare-pareho ginagamit. So, meron kasing factor din na magmamahal yun kasi maraming gumagamit ng video na yun Pero kung sarili mong video, wala namang ibang ikaw wala namang ibang Kim Sonsa, walang ibang ikaw. So, gamitin mo yun, mas malaki yung matitipid mo sa sa Facebook ads. So, ngayon, coach, ano yung nahit mo na yung 100K, nahit mo na yung 1M, ano yung mga next na next na goal Next mo goal. sa Clicknomics? Ang goal ko naman, makahit pa ng 2 1M. Okay. So, by December. So, meron pa akong 8 months, April ngayon, coach, di ba? Tama. Yun, 8 months. So, 4 months. Yun naman, kailangan makahit pa ako ng 2. Tapos, okay na ako kasi yun yung nasa vision board ko So, hit mo na yung 2026. Oo, kailangan ma-achieve ko siya. And I know ma-achieve ko. Magkikita-kita tayo niyan sa December. Tsaka yung Bali, nahihit mo Indonesia. palagi yung, nahihit mo lagi yung incentive. Lagi mo nahihit yung incentive pero wala akong passport. Hindi pero ito, Ayan. malapit mo na mahit yan, yung Bali. Ngayon, hindi pa ako nakapag-recompute, coach Okay. So, yung naman yung mataas yung goal mo, 2 million, no? Ano yung reason why mo naman? May ka ba? Meron ka bang motivation? Specific, sino yung motivation mo? Ano yung biggest reason why mo? Bakit mataas yung goal mo dito sa Clicknomics? Una, syempre, family. And kami, nung husband ko, naniniwala ako, hindi naman habang buhay kami lang. Magkakaroon din kami ng family. So, ayoko na yung makikreate namin na family, ma-experience yung, halimbawa kung nahirapan man kami dati, ayoko na ma-experience yun. And yung mga parents namin, gusto talaga naming bawian. Gusto naming lagi napapasaya yung parents namin. Kasi pag masaya yung parents namin, masaya din kaming mga anak yun. So yun, and syempre, sa church din, gusto namin makapagbigay din ng generous sa church namin. Yung mga reason why. Yan yung mga big reason why mo, no? And saving, security. Kasi lalo na ngayon, crisis, 'di ba? Mahirap yung wala kang pera. Napakahirap na wala wala kang kapanatagan sa isip mo na kung sakali mo mag-lockdown kasi minsan may mga naririnig ako mas malala pa daw to sa Pandemic. Oo, sa pandemic, sa COVID dati. So mahirap kung hindi ka ready financially. So, kailangan meron kang savings, meron kang security, meron kang peace of mind. Kanina nabanggit mo, coach, yung inspiration mo yung family mo. Kapag ba nagkakaroon ka ng struggle sa business, binabalikan mo ba yan yung mga reason why mo? Kaya may fuel ka pa rin na tumuloy. Yes ko. Kasi sila yung sila yung parang pinaka-motivation mo kaya ka Hindi lang naman para sa sarili mo 'di ba? Para din sa future mo and ayun nga yung sa family, parents, ganyan, and church. So do you think sa mga Click partners na very important ba na meron silang malalim na reason why kung bakit nila ginagawa yung Clicknomics? Yes, coach. Kasi yun yung yun yung magbibigay sa iyo ng ng inspirasyon, and yun nga yung sabi ko, kapag nag-set ka ng goal, puntahan mo na, i-feel mo na agad yung moment na yon na ano yung tingin mong mararamdaman ng kapag nabigay mo or na-provide mo sa kanila yung needs and wants nila. Ano yung mafe-feel mo kapag ganito nakalaki yung savings mo? Ano yung mararamdaman mo kapag yung dating pinapangarap mo lang na buhay, nararanasan mo na ngayon? Very important na babalikan mo yun. No? Kasi, minsan kapag ka nagbe-business ka, merong mga maliliit na struggle yan
And dapat, wag kang papayag na yung mga maliliit na struggle na yun yung magpapahinto sa'yo. Kasi imaginein mo, yung pangarap mo kasi, hindi yan pangarap mo lang sa sarili mo eh. Pangarap mo yan sa mga sa pamilya mo, sa ibang mga tao. Imaginein mo, hindi ka makapag-login tsaka hindi ka makapag-post. Ayoko na, hindi para sa akin to. Parang sinukuan mo yung mga tao na binigyan mo ng mataas na pangarap eh. So kaya very important meron kang malalim na reason why kasi yun yung babalikan mo kapag may mga kapag may mga challenges. Along Ayan. the way. So ikaw Coach Kim, para sa mga marami kasi syempre ng mga click partners natin, nagsisimula pa lang sila sa online marketing ganyan. Ano yung marerecommend mo sa kanila? Ano yung masasabi mo sa kanila every time na nagkakaroon sila ng mga challenges, hindi nila ma-hit ko ano yung gusto nila na goal? Naalala ko dyan, Coach, yung kwento ng kalabaw eh. Doon Kalabaw? sa mga challenges. Alam mo ba yun, Coach? Hindi, Yung hindi. meron kasing kumbaga merong kalabaw na nagta-travel, papunta siya doon sa family niya. No? So ngayon, along the way, habang nagta-travel, nalaglag siya sa isang well. Anong Tagalog ng well? Balon. Balon. Nalaglag to si kalabaw doon sa Sa doon sa balon. balon. Ngayon, may mga dumaan na mga hayop, ganyan. So, expected nitong kalabaw, tutulungan siya na makaalis siya doon kasi nahulog nga siya doon sa balon. So, ang ginawa nitong mga hayop na to na dumaan, sa halip na tulungan siya, hinagisan pa siya ng lupa, hinagisan pa siya ng buhangin. Ngayon, ang gustong mangyari nitong mga tao na to, itong mga hayop na to, ay lumubog siya, hindi na siya makabangon. Pero itong si kalabaw, sa halip na magpalubog siya doon sa mga binato sa kanya, ng mga hayop na yun na dumaan sa kanya, ginawa niya stepping stone. So pinagpag yung katawan niya. Every time na hinuhulugan siya doon ng mga lupa, ng mga buhangin, pinapagpag niya yung katawan niya. So pag pinapagpag niya yung katawan niya, yung mga lupa, pailalim, papunta doon sa paanan niya. Hanggang sa hindi niya namalayan, tumaas na siya ng tumaas. Sa sobrang dami ng binabato sa kanya. At dumating yung point na nakalabas na siya doon sa balon. Nakarating siya doon sa pupuntahan niya. So ano yung moral lesson? Kahit anong gawin natin, meron masasabi yung tao. Maging successful ka, may masasabi sa'yo yung tao. Mag-fail ka, may masasabi yung tao. So kailangan lang yung mga sasabihin ng mga ibang tao, gawin mo siyang stepping stone. Sabi nga ni Dan Locke, may narinig ka negative feedback sa'yo. Sabi natin, may nagsabi sa'yo ng negative. Nakalagay yun sa papel. Ang gawin mo, kusutin mo yung papel na yun, tapon mo sa bintana. Ganun lang kasimple. So, kagaya nun dun sa kwento kanina, ginawa niya, pinagpagpagpag niya lang, masyadong pansinin. Pagpag mo, gamitin mong way para maging stepping stone para mapuntahan mo yung dapat mong puntahan.